Sa Filipino-Canadian community sa Toronto, si conservative leader Pierre Poilievre, at dito sinagot niya ang mga tanong tungkol sa isyu ng pagkilala sa mga Pinoy nurse at doctor at mga hirap ng mga Pilipino na makabili ng bahay sa Canada. Narito ang report. Sa isang Filipino restaurant sa Toronto, pinaunlakan ni conservative leader Pierre Poilievre ang isang grupo ng mga Filipino-Canadians. Who's ready to put Canada first for a change? Who's ready for houses you can afford to buy? Who's ready to axe some taxes? Who's ready to stop the crime? Sinalubong siya ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanyang partido. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbisita, nakita pa siyang panandaliang nagsisilbi sa mga bumibili ng pagkaing Pilipino. Dahil anya ang pagiging Prime Minister ay palaging dapat una sa pagsisilbi sa publiko. Ipinangako rin niya na aayusin at pabibilisin ng kanyang partido ang pagkilala sa mga Pinoy nurse, doktor at iba pang healthcare workers sa bansa para makapagtrabaho agad sa mga ospital. Isa rin sa mga isyong inilapit sa kanya ay paano makakabili ng abot-kayang bahay ang mga Pilipino sa Canada. Like looking at housing prices, they're like so expensive. Yeah. What I was planning, like in the future, Yes. everything should be going down because of you. Yes. Prices should be going down. It should be much cheaper. Everything. Yes, well, listen, if we get a fourth Liberal term, housing costs will continue to go up. They doubled them already. That's why we need a new Conservative government. We're going to axe the GST on new homes, get the municipalities to submit permits to build many new homes so you can afford to buy one and start a life and have a great family here in Canada. That's what it means to put Canada first. Nasa British Columbia naman si NDP leader Jagmeet Singh. Kanya ring ipinangako na babawasan ng monthly mortgage ng mga first-time home buyers sa pamamagitan anya ng tulong na kukuhanin ng kanyang gobyerno mula sa Canada Mortgage and Housing Corporation. Mas mababang interes sa mortgage ang makukuha ng mga first-time home buyers. And so today's announcement to give people a solid, publicly backed, CMHC-backed, public mortgage that's fixed term, that's affordable, is about dealing with the uncertainty of the future. It's about saying, you know what, things might go up and down, but we're going to have your back if you're a first-time home buyer. Ang matitipid anya ng mga pamilya maaaring magamit na dagdag pondo sa grocery, childcare at iba pang mga gastusin. This is not one solution. We need a host of solutions when it comes to the housing crisis. We do absolutely need to build more homes that are affordable. We do need to build a variety of housing, including cooperative and not-for-profit housing. But this is one piece of the solution to keep the dream of home ownership alive. Ang party leader naman ng Bloc Québécois na si Yves-François Blanchet, dagdag na suporta para sa mga Quebec seniors ang nais ipatupad. So we owe them at least to make them certain that their purchase power is protected, that their treatment by the state is respectful, that they are not treated by any candidate to the Prime Minister chair as a given vote. Whatever I say, they will vote for me. Si Liberal leader Mark Carney, walang nakatakdang public event ngayong araw. Isang linggo na ang nakaraan mula nang ipatawag ni Carney ang isang federal snap election na magaganap sa April 28. Good morning sa inyo mga kamamaw. Kasama natin ngayon si Baby Jacob. Yan, napakaganda ng umaga mga kamamaw ngayon dahil nakita nyo naman yung balita ngayon sa Omni News. Nakita nyo yung mga kandidato ng darating na botohan for Prime Minister. Pero syempre, lamang na lamang at kitang-kita nyo kung sino yung pulso ng masa. Syempre, kahit sino naman dito sa mga natin, even yung mga puti, more on talaga sila kay Paul Poilievre. So mga kamama, nakita nyo naman yung balita na napakagandang balita para sa ating mga Pilipino dito sa Canada na mas ipapakilala na ni Poilievre yung mga doktor tsaka nurse. Yan. Nakita naman niya kasi kung gaano kasisipag ang mga Pilipino when it comes kahit saang mang sulok ng mundo at kahit anumang trabaho meron sila mga kamamaw. So ayan, di ba? Grabe, papakilala, nakaka-proud maging isang Pilipino. At syempre, at some point,
meron na rin siyang nabanggit na parang mas mapapabilis makakuha ng trabaho yung mga nurse saka yung Pilipino dito, di ba? Sarapin naman natin ng kape. Sa shoutout ko muna pala si Miguel. Ayun, si Miguel. Birthday niya sa Saturday. Ayan, shoutout sa iyo, Miguel. Ayan. Siyempre, papunta si Kamamaw dyan. Makikita kayo. At makikita mo rin si Baby Jacob. Ayan, shoutout sa iyo. Si Miguel yung lagi nanonood ng vlog natin. Anak siya ni Elizar Atienza. Ayan, si Miguel Atienza. Shoutout and advance happy birthday sa iyo. So, ayan, balik na natin ang ating kwentuhan. Ako, napakasarap at napakagandang pabor. Pero inyo makikilala ng gusto yung mga Pilipino dito when it comes sa tawag dito, sa larangan ng pagiging nurse at mga doktor, di ba? At the same time, pabor sa ating lahat, mga kamamaw. Ang isa pang balak tutukan ni Polibier ang pagkuha madalian o mas mabilis ang pagkuha ng bahay at pwedeng makakuha ng mas mababang di ba? Katulad niya, syempre, hindi naman sa hindi rin madali ang pagkuha ng bahay dito sa Canada. Talagang katalasan kailangan mo maging maingat sa paggamit ng credit card mo when it comes dun sa credit score na tinatawag. And then, syempre, kadalasang hinihingi dito sa Canada is yung presyo ng bahay is more on dapat nasa 5% kayong down. Hindi ko natin alam kung paano ang way ng diskarte o balak ni Polibier when it comes sa ganoon. Pero naipangako niya na pwede niyang pwedeng makakuha ang mga Pilipino. Usually, Pilipino agad ang parang nabanggit agad Parang, kumbaga hindi mo ina-expect na akala natin from the beginning ng ating istorya is siyempre maraming nagsasabi, mahigpit yan. Mahigpit yung conservative. Ang madalas ang nababanggit natin dito ngayon is more on sa conservative nga kay Pierre Polibier. Hindi natin mababanggit yung ibang like yung sa block, yung kila Jagmeet Singh, hindi ko mababanggit dito sa vlog. Ang ipopokus natin is si Pierre Polibier dahil siya naman talaga yung mukhang 99.9% na magiging bago nating Prime Minister. So yun na nga, nabanggit din natin dati na parang akala natin maigpit yung conservative. Parang marami din nagsasabi dito na yung conservative baka mas matindi o mas maigpit. Lalo na nung nakaraang naghigpitan sa immigration, di ba? Ngayon nakita nga natin sa Omni News yung care tsaka pagmamahal ni Pierre Polibier sa mga Pilipino, di ba? Naku, lalo na maglalambutan ng mga puso natin, mga kamamaw. Sino ba ang ating iboboto? Sino ba yung sa tingin natin hindi naman papabor? Ibig sabihin yung mapapansin tayo. Siyempre gusto pa rin nating maging fair sa lahat, di ba? Ito lang na parang nakakatuwa lang na nakita mo na nagpunta siya talaga sa Filipino community and then sinabi na ganito, even yung crime, babawasan natin yung crime. Although sabihin naman natin dito honestly sa Canada, hindi naman talamak yung krimen na ganoon ba? Hindi siya medyo tahimik talaga dito sa Canada. Tahimik kami. Siguro sa Big City siguro medyo magugulo, pero hindi ganun katindi yung krimen when it comes dito sa Canada. Hindi mo masyado makakabalita ng kahit na parang halos araw-araw may krimeng nangyayari. Dito medyo niya. And then pero focus daw niya. Niya yung crime na malilesen yung krimen dito sa Canada. Tapos, yung sa tax din, magbabawas din siya. And sobrang malaking pabor sa ating mga trabahador na mabawasan yung mga binabayaran nating tax. Kasi minsan talaga, yun yung talagang tipong tumataga sa atin. Kaya parang minsan na out of budget din tayo, di ba? Na parang tipong malaki na nga yung sinusweldo mo. Sabi natin, sumusweldo ka na ng $30 per hour pataas. Pero
ang nangyayari nang dahil nga sa tax na tinatawag na, di ba, meron tayong dito sa Saskatoon, meron kaming, ano yung mga tax natin dito sa Canada, ay sa Saskatoon? GST tsaka PST. Ayun, GST tsaka PST. Tapos ito nga na nakaraan lang, parang ayun nga si Mark Carney, sisingit ko lang, tinanggal na rin daw yung carbon tax. Tinanggal daw yung carbon tax. Kasi nung nakaraan, ako isipin mo, 3 tax babayaran mo. GST, PST. Anong percent ulit yun? 7 and ano ba yun? Medyo nakalimutan ko. Ha? GST 6, ay 5. GST 5 and then yung PST 6. 6. O, bilhin mo 11, tapos may carbon tax pa. Grabe, ano pang kikitain natin yan, di ba? Ano pa yung matitira natin para sa ating mga pamilya? Ano pa yung mga matitira nating budget para meron tayong makain sa ating mga pagkainan, di ba? Kaya malaking bagay din talaga mga kamamaw na yung sakaling may eleksyon ganito, ito na yung chance natin para pakinggan yung mga mapamalakad na darating kung sakaling sila yung mananalo, which is ngayon nakita nga natin about yung kay Pierre Polivier na isang malaking bagay para sa atin yung mga Pilipino. So nakakaano lang din mga kamama, kaya katulad nito gusto ko nga rin sa mapunta sa health region tong mga yung mga anak natin, kaya kasi malaking bagay yung benefits. And pa siguro kaya number 1 nagpo-focus din siguro si Pierre Polivier when it comes dun sa mga doktor at saka nurse. Kasi hindi sa mga hindi nakakaalam mga kamamaw, marami rin na tayong kakilala dito na Pilipino na nurse na lumilipat sa US. Yun din siguro yung reason bakit gusto rin tutukan ni Pierre Polivier yung kasi baka babawasan yung mga niya yung mga maglilingkod dito sa sa mga may sakit at sa mga nangangailangan ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Hindi yun siguro nakikita ko reason kasi talagang naririnig mo kasi minsan na ay mas malaki yung sinusweldo sa US ng mga nurse na kakalala natin. So ngayon kung tututukan niya, wala na magbabalak lumipat o umalis ng bansang Canada para lang magtrabaho at maglingkod sa health region. So hindi nakikita kong dahilan. Pero nakaka-excite lang mga kamamo kasi from the time na parang naghihikahos din kami when it comes sa andaming bagay na nangyari dito. Even na yung tariff nga, tumaas pa. Alam mo yung antaas na ng cost of living, tas tumaas pa yung mga bilihin palalo. Ako nakakadugo. Yung biruin mong panag-grocery ka ng $100 dati, parang ang plastic na makukuha, pwedeng isa't kalahati pa o minsan dalawa pa nga eh. Ngayon yung $100 mo, parang pag bumili ka, parang kalahating bag na lang. Ganun siya kaya sana matutukan din ni Polivier yung yung sa economics, tsaka yung sa mga natin, pangangailangan natin para kahit pa paano, naititira tayong konti na dating bitin, hindi naman tayo nag-expect ng sobrang laki. Yung sobrang bitin, sana nandun lang tayo sa point na sakto lang, hindi na mabibitin yung sinusweldo natin. Even sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga $30 per hour, wala. Hindi siya hindi mo masasabing mababayaran mo lahat ng bills mo dito sa buwan-buwan mong pangangailangan. Talagang minsan kulang pa. Yung iba nga nagdo-double job pa, di ba? Nagti-triple job pa, kaya nabibitin pa rin. Sana yun lang matutukan niya ng maayos yung yung sa economics ng Canada. So sana in October, sa October 9 2025 itong padating na to, yan na, magbobotohan na. At ang nakikita kong mananalo is si Pierre Polivier. Di ba? Si Pierre ba? Ayos ba? Mama, may dadagdag din ako. Siyempre medyo nag-research tayo na about sa Canada yung mga dapat improve ba. Kasi meron nabasa ako dito na what are other likely to see as weakness in Canada. Yan. What other likely to see as a weakness? According to the expert opinion, the Canadian market is perceived internationally as being relatively expensive. So napakamahal kasi talaga ng dito eh. And then which inevitable causes Canada to be considered less attractive globally and may lead to decreased foreign investment.
deteriorating housing affordability. Ayun na, lumalabas na. Kaya ngayon na-promise nga niya na na papababain niya yung presyo ng bahay. Para naman kahit paano marami talagang dito kasi hindi lang naman mga OFW yung nag-aano na bumili ng bahay or makakuha ng bahay. Siyempre meron ding mga tayo diyan ng mga investor o yung mga taong alam natin na may mga bagay, may mga na gusto mag-migrate dito sa Canada, na gusto na ditong lumipat, dito na tumira, dito na talagang ituloy yung pamumuhay nila. Siyempre, yung mga yan, naghahanap din ng mga lugar yan. Like, for example na lang sa Pilipinas, di ba? Yung iba nagma-migrate from Philippines to Canada para mag-stay na dito. Hindi naman lahat is para magtrabaho. Yung iba talaga, gusto na talagang lumipat para dito na lang mamuhay, lalo yung mga may pera, di ba? So, paano nila mapipili yung Canada kung yung housing is napakamahal. So syempre meron din tayo na comparison na about dun sa US na naririnig din natin kasi kinukwento rin sa atin ng mga kakilala natin na from na nandito na sa Canada dati, tapos naglipatan na sa US na mas mura nga daw ang bahay doon, na parang almost 1/4 nung presyo ng bahay dito sa Canada, na mas mababa ang nasa US. Kaya di ba? And then at the same time yung weather, di ba? Kailangan nilang sumabay. Kailangan nilang sabayan yung nung economic o yung ng US. Kaya kailangan talaga mababantayan nila ng gusto to, at sana magkatotoo or mangyari talaga na bumaba talaga yung presyo ng mga bahay dito sa Canada. Malaking tulong yung para sa ating mga Pilipino. Canada, ko rin to mga kamamaw. Which career is booming in Canada? So, malalaman na natin which is yung mga naririnig natin, sinasabi ko nga sa inyo. Pero syempre, explain lang natin ng konti. Which career is booming in Canada? Developers essential for Canada's growing digital economy. Registered nurse, vital for addressing healthcare demands. Construction, project manager. Ayan, meron pang iba. Driving infrastructure growth. Warehouse worker, ayun. Crucial for booming e-commerce sector. So, ayan mga kamamo, yun yung talagang naririnig nating in demand na hinahanap. Kaya yung mga tao na sa Pilipinas na skilled worker, ayan, lagi nyo na lang i-check yung mga hiring dito sa Canada na kailangan ng bansang Canada. So yun, baka kayo na to, hanapin nyo na, ito na yung chance nyo. May naririnig pa ako, hindi pa ako 100% sure about dun sa may mga teacher pa nga daw may nabasa tayo na teacher daw na 6 months lang ata ang hinihinging, di ko 100% sure 6 months lang daw hinihinging experience. Ingay naman nagbablog ang daddy 6 months lang daw yung experience na hinahanap. Kaya i-check nyo lang din sa sa mga website ng Canada na for hiring dito sa atin, para kahit papano baka naman mas gumanda ang buhay nyo kung sakaling dumating kayo dito. Pero ang masasabi ko lang talaga kasi sa aking experience is maganda talaga para sa akin yung benefits dito sa Canada, lalong-lalo na sa mga makukulit na boto, sa mga pamilyado. Ayan, kaya yun mga kamamaw, i-check nyo na. So ayan mga kamamaw, tatapusin ko na tong yung natin yung vlog natin ngayon, kasi naano lang ako nung nakita natin yung ganito. Uy, wow, grabe, iba talaga. Iba ang Polivier mga kamamaw. Napakalakas ng karisma, napakaganda ng mga plataforma, na sana ito na yung makaramdam uli kami ng mga Pilipino, makaramdam uli ng ginhawa. Although sabihin natin lahat kami dito nakaramdam ng ginhawa dahil syempre magandang bagay ang nandito kami sa Canada, nabigyan kami ng magandang kinabukasan. What I mean to say is, mas gumanda pa yung pwesto namin dito, na yung namin, yung sa pamumuhay namin when it comes sa natin, di ba, sa cost of living. Hindi naman biro, pasensya na medyo malikot hindi naman biro yung di ba, ang buhay-buhay dito. Kailangan namin gumalaw para makapagbayad ng bills, para magbayad ng renta ng bahay, para pambayad ng kuryente, tubig, grocery, ng mga kahit anong bills dito sa ginagamit namin sa buwanan naming bayarin. So ayan mga kamamo, nandito na yung pagkakataon namin, baka sakaling ko si Polivier nang makaupo sa ating
as a Prime Minister dito sa Canada, mas lalong gumanda ang buhay ng mga Pilipino dito mga kamamaw. Maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo itong vlog, please comment down below at maraming salamat sa mga bagong subscriber natin. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.